Mula pagkabata ni Ara, ay pangingisda na ang ikinabubuhay nila. Ito na rin ang halos dahilan kung bakit nakakapag-aral siya ng kolehiyo. Dahil sa buwis buhay na ginagawa ng kanyang ama. Makapagbigay lamang ito ng pera sa kanya kada buwan. Ulila na siya sa ina. Tanging ang ama na lamang niya ang kasama niya sa buhay. Kaya't kahit kalabaw si Mang Abner, para lamang sa dalagitan niyang anak. Sa tagal ng nag-aaral ni Ara sa isang universidad, ay kahit kailan ay hindi nito isinama ang ama sa kahit anumang okasyon doon. Parating ang ina ni Dexter ang naroon para sa kanya. Madalas ring pagsabihan nila ang dalaga, pero hindi naman ito nakikinig. Kesyo hindi naman daw kailangan. Ang mahalaga daw ay ang presensya ng kanyang tiyahin. Hoy Ara, hindi mo ba papupuntahin si Tito Abner? Abay sama mo naman dito. Pwede ba kuya? Hindi na kailangan yun. Mamaya mapahiya pa ako dahil sa kanya, no? Ano? Tama ba yung narinig ko? Parang ikinakahiya mo ang tatay mo, Ara. Ang pangit ng ganyan. Hindi maganda yan. Hindi naman sa ganon, Kuya Dexter. Nabigla lang ako. Itong tatandaan mo ha, Ara. Kung hindi dahil sa tatay mo, wala ka dito ngayon. Kaya't ayusin mo yung ugali mo ha. Natigilan si Ara dahil sa sinabi ng pinsan niya. Nahihiya kasi siyang aminin sa mga kaibigan niya na tanging pangingisda lamang ang hanap buhay ng kanyang ama. Habang ang mga magulang ng mga kaklase nito ay magaganda ang mga trabaho. Yun ang dahilan kung bakit hindi niya niyayaya ang kanyang ama sa eskwelahan nila. Iniisip kasi niya na baka pagtawanan lamang siya ng mga mayayaman niyang kaibigan. Gaya na lamang ni Rika na palaging nagtatanong kung ano ang trabaho ng kanyang ama. Ara, huy, tulala ka na naman dyan. Kanina pa kita tinatawag ah. Bakit hindi ka sumasagot? Sorry, may iniisip lang kasi ako. Bakit nga pala? Wala, nakita ko kasing kausap ka ni Dex. Ang gwapo talaga ng pinsan mong yun, no? Ipakilala mo naman ako sa susunod. Yun lang ba? Sige, pag nakita ko siya ulit mamaya, ay ipapakilala kita. Crush mo ba ang pinsan ko? Hoy, hindi mayaman yun ha? Ano naman ngayon kung hindi mayaman ang pinsan mo? Hindi ko naman kailangan ng mayaman. Basta't simple lang at magalang. Bonus na lamang kung mayaman, hindi ba? Palibasa mayaman ka na kaya ganun. Saad naman ni Ara. Natawa na lamang ang kaibigan nito. Kaya naman bumalik na sila sa classroom. Ayon sa kanilang prof, ay kailangan na magsama ng magulang para sa mga nasa listahan ng dean upang makausap isa-isa dahil malapit na naman na ang bayaran ng tuition. Lalo na ang magulang ni Ara, kahit minsan ata ay hindi man lamang nakita ang ina o ama nito. Kaya ang hiling ng dean nila ay dapat ang mga magulang ang pupunta. Sumakit bigla ang ulo ng dalaga dahil doon. Ayaw niyang papuntahin ng ama dahil tiyak na aasa rin siya ng kanyang mga kaklase. Kahit nang makalabas lahat, ay kinausap niya ang dean para sabihin na malayo ang lugar nila. Ngunit hindi yon pinahintulutan ng dean ng eskwelahan. Kaya wala nang nagawa pa ang dalaga dahil yun ang dapat na sundin. Sinabi niya ito sa pinsan niyang si Dexter. At natuwa naman dahil makakapunta na rin sa wakas ang tito niya sa eskwelahan kung saan sila pumapasok. Kita ng binata ang diskusto sa mukha ng pinsan niya pero wala na itong magagawa pa. Umuwi si Dexter para ipaalam sa tiyuhin niya na may magaganap na pagpupulong para sa darating na Lunes sa eskwelahan nila. Natuwa ito dahil sa wakas daw ay makikita na niya ang pinapasukan ng anak. Kita sa mukha nito ang pagod. Pero baliwala lamang iyon dahil para ito sa kanyang nag-iisang anak. Lahat ay kaya niyang gawin para dito. Malapit na rin kasi itong magtapos kaya naman kahit kalabaw na siya. Halos araw-araw ay puro kasipagan ang pinapamalas nito. Naaawa na rin ang kapatid nito sa kanya dahil minsan ay nahulog ito sa bangka at muntikan ng kainin ng makina ang mga kamay. Mabuti na lamang at nakakapi siya sa bangka dahil kung hindi, ay baka matagal na siyang walang kamay. Chong, makakapunta ba kayo? Akala ko naman ay sinabihan na kayo ni Ara.
Oo, iho. Paglalaanan ko ng oras yon. Wala pang sinasabi itong si Ara sa akin. Baka busy pa sa eskwela at naiintindihan ko naman yon. Chong, tumatawag naman po ba siya sa'yo? Mukhang madalang na rin ho ah. Oo. Minsan nga kapag tatawag yun ay may kailangan lang bayaran na tuition niya. Pero ayos lang naman yun. Iniisip ko na lamang na baka marami talagang ginagawa ang anak ko. Mabuti at ikaw ay nakakauwi ka dito. Ang lapit lang naman ho kasi. 2 barangay lang naman po. Kaya't mas okay na nga ho na umuwi. Para naman nalalaman ko kung may sakit si mama. Napayuko na lamang si Mang Abner. Ayaw man niyang aminin sa sarili. Pero naiinggit siya sa pamangkin. Dahil umuwi para makita ang ina. Samantalang siya, parang kinalimutan na ng anak niya. Minsan nga ay naiisip rin ni Mang Abner kung gusto pa ba siyang makita ng kanyang anak. Dahil madalang na siya nitong tawagan. Bagay na hindi niya na ipinagtataka. Pero nawala ang agam-agam niya nang tumunog ang maliit na aparado na konektado sa kanyang anak. Nagliwanag ang mga mata niya nang makita na pangalan ni Arang nakarehistro doon. Ipinakita pa niya iyon sa pamangkin, kaya naman ngumiti ito sa kanya. Ang anak ko, tumatawag Dexter. Sige ho, Chong, mauna na ho ako ha. Kausapin niyo po muna si Ara. Hello anak, mabuti naman at napatawag ka. Kamusta ka na dyan? Tay, maayos naman po ako, Tay. Tumawag lang po ako para sabihin na hindi niyo na po kailangang pumunta. Baka si Tita Linda na lamang po ang ipakausap ko sa din namin. Napahinto si Dexter sa tangka nitong paglabas ng bahay dahil sa kanyang narinig. Naka-loudspeaker kasi ang cellphone ng Chewy niya kada tumatawag ang anak. Tumingin si Dexter sa matanda at kita niya dito ang kalungkutan. Nakaramdam ng inis ang binata dahil sa inuugali ni Ara. Kaya't kinuha niya ang cellphone sa kamay ng Chewy niya at siya ang kumausap dito. Hello? Hoy Ara, anong problema mo? At ayaw mong papuntahin dyan si Chong ha? Ikinakaya mo ba ang tatay mo? Kuya Dexter? Bakit nariyan ka? Nagulat ka ba? Sa ayaw at sa gusto mo, pupunta dyan si Chong at sasabihin ko kay mama na huwag kang puntahan. Hayaan mo na iho. Sige na, ako na ang kakausap sa anak ko. Tandaan mo to Ara, kung hindi dahil sa tatay mo, hindi ka makakapagkolehiyo. Pinatay na Dexter ang tawag. Nanlulumo si Mang Abner at naupo at tumingin sa karagatan. Napaismit pa ito sa naisip. Marahil nga ay kinakahiya siya ng kanyang anak kaya ganoon. Hindi naman niya ito masisisi dahil sa klase ng hanap buhay niya. Isang hamak na mangingisda lamang kasi ako, kaya ganoon siya sa akin. Hayaan mo na, hindi na lang ako pupunta Dexter. Hindi naman ho pwedeng ganun Chong. Pupunta po kayo. Huwag niyong alalahanin niyang anak niyo. Basta't pumunta ho kayo ha. Baka naman magalit lang sa akin si Ara kapag nagpunta ako. Mukhang ayaw niya talaga akong papuntahin roon. Natahimik si Dexter dahil sa nakitang kalungkutan sa mga mata ng Chewy niya. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit bigla na lamang nagbago ang pag-uugali ni Ara. Dati naman ay hindi ito ganoon. Marahil ay sa mga nakapaligid dito. Baka gusto niyang makipagsabayan sa mga kaklase niya na mayayaman. Napailing na lamang ang binata sa isiping ganoon nga ang ginagawa ng pinsan niya. Umuwi si Dexter sa bahay nila para kumuha lamang ng ilang damit at para na rin sabihan ng kanyang ina na may pagpupulong sa araw ng Lunes. Sinabi na rin niya sa kanyang ina na huwag puntahan si Ara at hayaang hintayin ng ama nito. Ibig mo bang sabihin anak ay kinakaya ni Ara ang kuya? Aba, ang pangit ng ugali niya kung ganon. Hindi ba niya alam na buwis buhay ng pagtatrabaho nito para lamang sa kanya? Bastos na bata yun ah. Ewan ko nga ho kay Ara may. Hindi naman dating ganun yun. Siguro ay nakikipagsosyalan kasi sa mga kaklase. Bakit niya gagawin yun? Pinanganak na siyang mahirap. Kung ako ang magulang niyan, makakatikim talaga yan sa akin. Kaya nga ma, sa Lunes ho,
Huwag niyo hong puntahan ha. Hayaan yung si Chong po ang magpunta dyan. Titignan ko kung ano ang gagawin niya. Tumango naman ang ina ng binata. Naawa rin ito sa nalaman mula sa anak niya. Bumalik si Dexter sa dormitoryo na tinutuluyan nila. Nakasalubong nito ang pinsan niya at kasama pa nito ang isang dalaga na sa tingin ni Dexter ay kaibigan ni Ara. Ito marahil si Rika, ang madalas na ikwento sa kanya. O kuya, kakarating mo lang ba? Oo, saan ka na naman ba pumunta? Kuya Dexter, tama? Niyaya ko lang siya sa bahay para doon na kami mag-aral. Sad naman na Rika, kaibigan ni Ara. Tinawagan mo na ba ang tatay mo? Hindi pupunta si mama kaya tawagan mo si Tito Abner at huwag kayong magpapagabi ah. Yes po Kuya Dex, tawagan mo na daw ang tatay mo eh. Natulala ka na dyan, para naman makilala na namin siya. Oo, tatawagan ko na kuya. Sige, mauna na kami ha. Nilampasan na lamang sila ni Dexter, kaya't naiwang tulala si Ara. Kinalabit lamang ito ng kaibigan niya, kaya ito natauhan kaagad. Medyo nagulat pa nga siya dahil sa ginawa ng kaibigan niya. Kaya hinila na lamang siya nito pasakay ng mamahalin nitong sasakyan. Habang nasa biyahe ang magkaibigan, ay tinanong siya ni Rika kung ano ang trabaho ulit ng tatay niya. Hindi niya ito sinagot dahil nahihiya siya at iniisip niya na baka pagtawanan lamang siya nito at iwasan. Ha? Kailangan pa bang malaman yon? Basta't masipag ang tatay ko, mabait rin at mahal ako nun. Ang swerte mo naman sa tatay mo kasi mahal ka niya. Ang daddy ko, parating wala sa bahay. Kaya minsan gabi ko na lamang siyang nakikita. Di ba mayaman ka naman? Okay lang yon. Masaya yon kasi marami kang pera. Anong masaya dun? May pera nga, pero wala naman ang dad ko. Hindi naman kami mayaman talaga. Nagsikap lang ang mami at daddy ko, kaya ito nakachamba. Mahirap lang kayo dati? Paano? Natawa ang kaibigan ni Ara na si Rika sa reaksyon niya. Hindi kasi ito makapaniwala na mahirap lamang raw si Rika dahil sa ganda ng kutis nito at pinong pagkilos. Akalain mo talagang galing ito sa mayamang angkan, pero mayaman naman na talaga ngayon sila Rika. Oo, mahirap lang kami. Dating tindera sa palengke ang mami ko. Ang daddy ko naman ay may maliit na puhunan lang at napalago lamang nila. Kaya ito, nakachamba hindi ba? Ikaw, hindi ko pa alam ang istorya ng tatay mo. Basta, masipag ang tatay ko. Ulila na ako sa aking ina, kaya kaming dalawa na lamang ni Itay. Mabait ang tatay mo, no? Kasi sa tono ng boses mo, parang ginagawa niya ang lahat para sa'yo. Bilib ako sa ganoong klaseng ama. Nakaka-proud yung ganoon. Tama ka, mabait ang tatay ko. Sobrang sipag pa. Mahal ko siya, kahit hindi ko masabi ng diretso sa kanya. Tama yun, Ara. Kaya dapat maging masaya tayo kung ano lamang ang kaya nilang ibigay sa atin. Ikaw lang kasi, hindi mo pa kasi isinasama ang tatay mo sa school. Kailangan pa ba yun? Maabala pa kasi siya sa trabaho niya, kaya hindi ko na siya nahihiyaya pa. Tumango na lamang ang kaibigan nito kay Ara at ilang sandali pa ay nasa harapan na sila ng bahay nito. Namangha na lamang si Ara dahil sa laki at ganda ng bahay ng kanyang kaibigang si Rika. Kaya't mas lalo tuloy siyang nahiya sa trabaho ng kanyang ama. Naisip niya na tama lang na hindi niya na ito papuntahin pa sa eskwelahan. Mapapahiya lamang siya sa mga ito. Nakita ni Ara na bumaba sa mataas na hagdanan ng isang maganda at maputing babae na mukhang nanay nitong si Rika at hindi nga siya nagkamali. Ito nga ang ina ng dalaga. Ipinakilala siya nito sa mami ng kaibigan niya, kaya't nagbigay galang siya rito. Ngumiti naman ito bilang tugon. Niyaya siyang kumain kaya't sumunod na lamang siya sa mag-ina habang inililibot ang mga mata sa lahat ng sulok ng bahay nila Rika. Nang maupo sila sa hapag, ay manghang-manga si Ara dahil hindi lamang iisa ang ulam, kung hindi 4 na putahe. Kaya't natatakam na talaga siya sa mga ito. Kumain sila ng marami habang sila ay nagkikwentuhan. Nang ilang minuto pa'y dumating ang ama ni Rika, kaya't tuwang-tuwa ang dalaga. May bitbit kasi itong malaking isda. Dad,
Ang laki po niya na. Bumili na naman po ba kayo sa suki nyo? Oo, para raw sa anak niyang dalaga. Matagal ko ng suki yon. Naalala ko kasi noong kabataan ko. Dati rin akong mangingisda sa lugar ng mga lolo mo. Totoo po ba, Dad? Wow, ang galing niyo naman po pala. Namamanghang saad ni Rika. Mangingisda po kayo dati? Nakakatuwa naman po pala, sir. Mabilis na lumipas ang araw at araw na ng Lunes. Kinakabahan si Ara dahil baka nga totoong hindi pumunta ang nanay ng Kuya Dexter niya. Nagbihis na siya para pumasok sa eskwelahan. Nakasalubong ni Ara ang mga kaklase niya, kaya't nginitian niya ito isa-isa. Maya-maya pa'y si Rika naman ang dumating. Kinawayan pa nga niya ito at ganon rin ang dalaga sa kanya. Ilang sandali pa ay si Dexter naman ang nakita niya, kaya't tumango na lamang ito sa kanya. Naglalakad silang magkaibigan habang nasa likod naman ng pinsan niya at kasabay rin ito ang mga barkada. Nang makasalubong nila ang tatlong babae na nagbubulong-bulungan dahil may isang matandang lalaki roon at may bitbit na bayong habang may isda sa loob nito. Nakaramdam ng takot si Ara dahil hindi naman niya pinapapunta ang kanyang ama. Hindi naman nagsalita pa si Dexter. Pinagtatawanan pa kasi ito. Kaya natulo siya sa kinatatayuan nang ituro siya ng isang nakakakilala rito. Napatingin ang lahat kay Ara. Ganoon din si Rika. Ngumiti naman ang ama niya. Dala ang bayong na may lamang isda. Kupas pa ang suot nitong damit. Habang may tagpi ang pantalon na itim. Ara anak. Tatay mo siya, Ara? Tawag ka ata niya. May isda pa siyang dala, oh. Anak, pasensya ka na ha. Hindi na kita tinawagang may dala akong mga sariwa para sa iyo, anak. Anong ginagawa niyo rito? Mariing saad nito. Dinadalaw ka lang, anak. Hindi ka na kasi umuwi sa bahay. Pinagtitinginan silang lahat ng mga estudyante. Kaya't halos maiyak na lamang si Ara sa kahihiyan. Nanatili lamang si Dexter sa likuran nila at hinihintay ang gagawin ng pinsan niya. Nakatingin rin si Rika kay Ara nang may halong pagtataka dahil hindi man lamang nito tinulungan ng nagpakilalang ama. Sa dami kasi ng bitbit nito, kaya hindi na natiis pa ni Rika na kinuha niya ang isang bayong. Kayo po pala ang tatay ni Ara? Kamusta po kayo? Hindi ko siya tatay. Kapatid siya ng tatay ko. Umalis na kayo dito, Chong. Sige na ho. Ara anak, anong sinasabi mo? Umalis na ako kay sabi. Nagulat si Rika sa ginawa ng kaibigan niya. Napayuko ang matandang si Mang Abner. Kitang-kita ni Dexter ang sakit sa mata ng tiyuhin. Kaya't hinila niya na ang braso ni Ara kahit pa maraming estudyanteng nakatingin sa kanila. Akala ni Ara ay umalis na ito noon. Yun pala ay nasa likod lamang niya. Kasama ang mga kaibigan nito. Ganyan ka na ba ngayon ha, Ara? Anong sinasabi mong kapatid ng tatay mo? Tatay mo siya. Hindi ako makapaniwala na ikinakahiya mo si Chong. Tatay mo siya, Ara? Pero bakit itinatanggi mo? Dahil ikinakahiya niya ang sarili niyang ama. Nakikipagsabayan siya sa katulad niyong mayayaman. Tama ako, hindi ba? Kuya tama na. Anong problema sa pagiging mangingisda, Ara? Ang mas nakakahiya, yung nagnanakaw. At yan ginagawa mong pagtanggi sa magulang mo. Ano ba yan? Kawawa naman yung matanda. Ikinakaya ng sariling anak. Mga bulong-bulungan ng mga taong narinig ni Ara sa buong eskwelahan. Nakita niya sa unang pagkakataon ang mga luha sa mga mata ng kanyang ama. Dahil sa ginawa niya, ay nasaktan niya ito. Doon niya lamang napagmasdan ang itsura ng pangangatawan nito. Napakapayat nito. Maraming galos sa katawan. At ang suot na damit ay lukot-lukot pa. Balak sana niyang lapitan ito pero umatras na ang matanda. Saka ito nagsalita. Pasensya ka na, Iha. Kamukha mo kasi yung anak ko na mukhang kinalimutan ng may ama siya. Pasensya ka na ha. Nagkamali lang ako. Chong, ano bang sinasabi niyo? Tay, mukhang pagod na ko kayo. Gusto niyo ko bang maupo? Saad naman ni Rika. Hindi na anak. Mabuti ka pa. Bukod sa maganda na mabait pa.
uuwi na ako sa amin. Itong mga sariwang isda ay sa inyo na lamang, iha. Ano, Ara? Masarap ba sa pakiramdam, ha? Alam mo ba kung bakit ganoon na lamang ang itsura ng tatay mo? Muntik lang naman siyang mamatay dahil sa kakahanap buhay para lamang sa'yo. Tapos ito pa ang igaganti mo? Wala kang kwenta. Wala kang kwentang anak. Magkahalong galit at luha na sabi ni Dexter sa kanyang pinsan. Akala ko iba ka, Ara. Alam mo naman ang kwento ng buhay ko, hindi ba? Pero kahit kailan, hindi ko yun ikinahiya. Saad naman ni Rika. Iniwan si Ara ng lahat, pero ang ibang mga estudyante ay may halong panunumbat ang tingin sa kanya dahil sa ginawa nito sa ama. Pinagbulong-bulungan siya dahil doon, hanggang sa makarating ito sa loob ng classroom nila. Walang kahit na isang may nais na lumapit sa kanya. Kahit nang matapos na ang klase at ang pagpupulong, ay hindi niya na muling nakita ang kanyang ama. Nakita niya si Dexter pero galit ang nakabakas sa mukha nito. Iniwasan na rin niya si Rika dahil sa kanyang mga nagawa. Kuya, sandali lang. Sandali lang naman oh. Nakita mo ba si tatay? Sinong tatay mo? Wala namang nagpunta rito para sa iyo, hindi ba? Ang galing mo, Ara. Ang tapang ng hiya mo. Sorry na, kuya. Natakot lang talaga akong pagtawanan, kuya. Kaya... Hindi pa natatapos ang salita ni Ara nang magsalita na si Dexter. Kaya ikinakahiya mo ang tatay mo? Buwis-buway si Kyong para lamang sa'yo. Tapos ito lang ang igaganti mo. Ang ikahiya siya. Napakaswerte mo nga dahil may tatay kang masipag at ikaw ang inuuna. Isang linggo ang lumipas mula nang mangyari ang komprontasyon. Hindi na tumatawag pa ang tatay niya. Nagugulat na lamang si Ara nang may nagpapadala pa ring pera sa kanya, pero hindi na tumatawag ang ama. Nahihiya siya sa kanyang nagawa dito. Natatakot na baka ipagtabuyan siya sa oras na umuwi siya sa bahay nila. Kahit ang pinsan niya ay hindi na rin siya kinakausap. Pati na rin itong si Rika na kanyang kaibigan. Kaya't nang tumungtong ang araw ng kanilang pagtatapos, ay walang umakyat para sa kanya. Kaya't labis ang iyak ni Ara. Ni hindi rin siya binati ng kanyang tiyahin at pati na rin ng kanyang mga kaklase. Kaya naman nagpalipas lamang siya ng 3 araw at pagkatapos noon ay pinili niyang umuwi para humingi ng tawad sa ama. Ilang oras rin ang biyahe nang makauwi si Ara. Naabutan niya ang ama na nakatingin sa karagatan. Habang hawak-hawak ang litrato ng kanyang ina kasama siya. Kaya naman napaiyak na lamang si Ara. Tatay. Ara? Ara, anak. Ikaw ba yan? Naku, nakakatuwa naman at umuwi ka, anak. Tay, sorry po. Napahagulgol na lamang si Ara. Sorry, Tay. Patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Wala yun, anak. At pasensya ka na, ha? Kung ito lamang ang kaya kong ibigay sa iyo. Wala Iniwan kasi ako ng nanay mo. At hindi na ako nakapag-focus pa sa ibang bagay. Halos masira ang buhay ko nang mawala ang nanay mo. Hindi ho, Tay. Wala ho kayong kasalanan. Kaya't wag ho kayong humingi ng tawad. Ako po ang may kasalanan sa inyo. Kaya ako po ang patawarin niyo, Tay. Pangako ko po. Babawi po ako sa inyo. Niyakap ni Ara ang kanyang ama. Sinulit niya ang mahabang panahon na hindi niya ito nadalaw. Ngayon na nga na nakapagtapos na siya ng kolehiyo, ay siya naman ang babawi dito. 1 buwan pa ang lumipas at nakahanap na nga ng maayos na trabaho si Ara. Ginawa nito ang pangako sa ama. Hindi niya na ito pinalalaot pa at sa lumipas na panahon ay nakapagpagawa na rin siya ng bahay na maayos at may malambot na higaan para sa kanyang ama. Humanap na rin sila ng matatayuan na bahay para malapit sa pinagtatrabuhuan ng dalaga. Isa kasi siyang call center agent at malaki rin ang kanyang kita sapagkat meron siyang mataas na posisyon doon. Ang dating mangingisda ay nakapagpahinga na rin at siya na ngayon ang namamahala sa isang talipapa na nabili nilang pwesto. Masayang masaya si Ara para sa kanyang ama dahil unti-unti nang umayos at kumanda ang pangangatawan nito.
Parati rin niya itong binibilhan ng mga prutas kaya't lumalakas pa ang resistensya ng kanyang ama. Ang Kuya Dexter naman niya ay may trabaho na rin at nagkasundo silang muli. Asawa na rin kasi nito ang dati niyang kaibigan na si Rika. Muli ay nabuo ang pagkakaibigan nila na nasira noon dahil sa isang sikreto na inakala niyang pagtatawanan siya ng lahat. Hindi mahalaga ang sasabihin ng ibang tao. Basta't nasa tama ka at malinis ang iyong ginagawa, ay hindi mo dapat ito ikahiya. Kahit ano pa mang hanap buhay ang meron ng iyong mga magulang o maging ikaw. Ang mahalaga ay marangal at patas ka sa buhay. Makontento kung ano ang meron at ipagpasalamat kung ano man ang kaloob ng Diyos sa atin.